ganda at kahanga-hanga sa ating pagmantig na tayo ay sama-sama at sabay-sabay na mag-aalay ng ating papuri. Amen. Come on out, sir. Let's give our God a best clap offering as we invite and acknowledge His presence today. Hallelujah. Come, let us worship our King. Come, let us worship our King. Come, let us bow at His feet. He has done great things. See what our Savior has done. See how His love overcomes. He has done great things. He has done great things. Oh, hero of heaven, you conquered the grave. Will free every captive.
We will praise. We will magnify your holy name, Jesus. Hallelujah. Kapatid, yan ba ang bit-bit mo sa oras na ito? Yung walang hanggang pasasalamat sa ating Panginoon. Kung yan ang bit-bit mo, pwede mo bang itaas yan? Pwede mo bang ialay yan sa ating Panginoon? Hallelujah. Hallelujah. Oh Lord. Oh Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise be the name of Jesus. And this is what the Lord says in Isaiah 43 verse 2. Sabi niya po dito, when you pass through the waters, I will be with you. And when you pass through the rivers, they will not sweep over you. Salita po yan ng ating Panginoon. And when you walk through the fire, you will not be burned. The flames will not set you ablaze. Kapatid, kung ikaw man ay may bit-bit ngayon, na ikaw ay nababaghabag, ikaw ay hindi komportable, taas mo yan sa ating Panginoon. Kasi ang sabi niya sa kanyang pangako, kasama natin siya. That He will never leave us nor forsaken us. Amen. Hallelujah. At minsan pang alaya natin ang ating Panginoon ng wagas nating pagsamba. Hallelujah. Great are you,
name, Jesus. Keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours. You are mine.
to receive glory, honor, and adoration, O God. Lord God, thank you, O Holy Spirit, for you are always welcome in our midst, Lord God. Father God, we thank you, Lord, kasi hindi mo kami iniiwan. In times, Lord, na in-need namin ikaw, you are always there. Kaya't maraming pong salamat, Panginoon. At sa mga oras na ito, Lord God, kung paano mo kami, Lord, sinamahan kaninang first service. Muli, Panginoon, ini-entrust namin sa iyo ang gawain ng second service. Malaya ka makakakilos, Lord, at malaya ang salita mo, Lord, na mag-empower sa bawat puso namin. At Lord, buksan mo ang aming pandinig, ang aming puso, na ang salita mo ay tumimo at makapasok sa aming puso. Ibinabalik na namin sa inyo, Lord, ang pinakamainam na papurit, parangal at pagsamba sa tanging pangalan lamang po ng ating Panginoong Hesus Kristo. Ang lahat ay magsabi ng Amen. God bless po. Hello, good morning. Good morning. It's good to be in the presence of the Lord. Amen. When we are in the presence of God, there is peace, there is healing, there is joy. Naniniwala ba tayo doon? Amen doon. Yan. Pwede bang batiin mo yung katabi, Merry Christmas? Yan. God bless you. Yan. Bago tayo magpatuloy, kami po ay humihingi ng paumanhin kasi po ang ating screen ay medyo, yung mga naifa-flash po dyan ay medyo distorted. No? Meron po kasing isiningit na isang maliit na poste kasi yung ating ceiling po dito ay lumundo. Kaya kailangan tukuran. Yan. Pero bukas or sa this coming week, mawawala na po yan. Pansamantala lang naman yan. Kaya tis-tis lang tayo. Ayan. Bago tayo magpatuloy, meron bang bisita tayo sa umagang to? First time na maka-attend ng COG sa Lawag. Meron bang bisita? Meron ba tayong na-invite? Ayun, si Kuya. Yan. Wow, welcome po. Church of God sa Lawag. Yes. Welcome po kayo sa COG. Sige po, Kuya. Tumayo lang kayo at gusto po namin kayong may panalangin. Sige po, Church, i-extend natin ang ating kamay, panalangin natin ang ating bisita. Lord, Father God, maraming salamat, O Diyos, na kayo po ay nagpadala ng mga espesyal na bisita, Panginoon, upang makasama namin sa pagsamba sa iyo, Lord God. Lord, tinataas namin ang kanilang buhay, Panginoon, Lord God. Hayaan mo na maranasan nila, Panginoon, yung presensya mo, yung yakap mo, yung pag-ibig mo, Panginoon, Lord God. And Lord God, kami naniniwala, Panginoon, meron ka magandang plano sa kanilang buhay, Panginoon. Lord, we speak blessing upon them, Panginoon, sampu ng kanilang mga mahal sa buhay, O Diyos. Lord, pagpalain mo sila, ingatan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po. Pwede na po makaupo. Welcome po muli sa Church of God sa Lawag. And are you excited to hear the Word of God? Amen. Ako rin muli ay excited na maibahagi ang mensahe ng Diyos. Mensahe ng Diyos, di ko mensahe sa bawat isa sa atin. And I believe sa umagang ito, tayo po ay kakausapin ng ating Panginoon. No? Babaguhin ng Diyos ang ating puso sa umagang ito. Kung willing tayong magpabago ng ating puso. Amen ba doon? Muli, ako ay nagpapasalamat sa Panginoon sa isa na namang pagkakataon. It's a privilege really na magamit ng Panginoon sa kanyang pulpito. No? Kahapon, umiiyak ako. Kagabi, nagpe-pray ako. Lord, hindi ako dapat dito. Dapat ang tumayo dito, sina Peter, sina James, sina John. Silang may karapatan na tumayo dito. No? Nevertheless, aasa lang tayo sa pagkilos ng Banal Espiritu. Amen ba doon? Okay, so umpisa na natin ang mensahe ng Panginoon. May papakita lang ako na pictures. Yeah. Bawat magulang gusto ng inaasam ang isang masayang pamilya. Yan. Hindi lang mga gwapo, maganda, kundi mas importante yung masayang pamilya. No? At syempre, lahat ng tao gusto magkaroon yan. No? Malaking bahay at maraming pera. Yan. And maraming magagarang sasakyan. Yan. Lahat ng tao gusto yan. Pero alam nyo po, ilang beses ko nang nabasa ang New Testament, pero wala po akong makita na ipinangako ng Panginoong Hesus ang mga bagay na yan.
sa atin. No? Ang gusto ng Panginoong Yesus, tayo ay pagpalain spiritually. Yun po ang kanyang mission, to bless us spiritually. At yan po ang pag-uusapan natin sa umagang ito. Ano? Ang ating text po ay makikita sa Matthew chapter 5, verse 3, in New International Version. Ang sabi dito, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven." Tayo muna ay manalangin. Lord, Father God, kami po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan sa umagang ito, Lord God. Lord, we pray, Panginoon, Lord God, na please do speak to us, Panginoon, Lord God. And let your word, Panginoon, transform us, change us into a better person, Panginoon, Lord God. Lord, kami po ay nagpapakumbaba sa iyong trono ng biyaya sa umagang ito, Panginoon, Lord God. Lord, bless ka namin kanina sa aming pag-awitan. Lord, we pray, bless mo naman kami, Panginoon, ng iyong salita, Panginoon, Lord God. And Lord, Panginoon, Lord God, binababa ko ang aking sarili, Father God, Lord, wala po akong karapatan, Panginoon, Lord God. Please do anoint me, Panginoon. My mind, my lips, my heart, Panginoon, Lord God. Upang ang iyong salita, Panginoon, ay maayos na marinig ng iyong mga anak, Panginoon, Lord God. Lord, hayaan mo na ang ikaw lang madakila sa aming kalagitnaan. Ang pangalan mo lang ang maitaas, Panginoon, Lord God. Kami ay maibaba, O Diyos, Lord God. And Lord God, we entrust to you everything, Panginoon. And Lord, we rely on the power of your Holy Spirit. And this we pray in Jesus' name. Amen and amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Okay, so akin pong pinamagatan ang mensahe ng Panginoon, blessed. Yan, pinagpala, blessed. And balik po tayo sa ating text. Alam niyo po, itong Matthew chapter 5, ito po ay very popular na teaching ng ating Panginoon. Ito po yung Beatitudes. Ito po yung the Sermon on the Mount ng ating Panginoong Yesus. And it talks about character ng isang Kristiyano. No? Ayan po ang gusto niyang i-bless sa atin spiritually. No? At tingnan natin ano ba ibig sabihin ng blessed. No? Ito po ay happy. Sa ibang version po, happy are the poor in spirit. No? Hindi po yan yung kutkutin na happy. No? Ano ba ibig sabihin ng blessed? Ito po yung spiritual happiness and contentment. Nararanasan ng isang Kristiyano. And, ano daw yung poor in spirit? No? Alam niyo po, sino bang nakakuha na ng CLDP2? Wala pa? No? Ito po ay itinuturo sa CLDP2 about character. No? Ano ba ang ibig sabihin ng poor in spirit? No? Ibig sabihin nyon ay spiritually poor. Ang gandang pagkaliwanag, di ba? Parang binaliktad lang. No? Spiritually poor. No? Ano ba ibig sabihin ng spiritually poor? In Luke chapter 18, verse 11 to 13, ang sabi dito, the Pharisee stood by himself and prayed, God, I thank you that I am not like other people, robbers, evildoers, adulterers, or even this tax collector. I fast twice a week and give a tenth of all I get. But the tax collector stood at a distance. He would not even look at heaven, but beat her breast and said, God, have mercy on me, a sinner. Ngayon, pag-usapan natin, bago yung poor in spirit, pag-usapan muna natin ano ang kabaliktaran ng poor in spirit. No? Pag-usapan muna natin ano ba yung kabaliktaran. Ito po ay 2 tao na pumasok sa templo, sila po ay parehong nanalangin. No? Tingnan natin itong Pharisee, at kapag sinabing Pharisee, marami pong alam sa Bible. Halos kabisado na memorize na ang Bible. At sila po ay sumusunod sa mga regulations, no? Mga komandang ating Panginoon. Pero tingnan natin itong Pharisee na to, no? Siya po ay self-righteous. At bakit self-righteous? Ang sabi dito, I am not like other people, robbers, evildoers, adulterers, or even this tax collector. Ang taong ito po ay fault finder. Nakikita niya ang kamalian ng iba, pero hindi niya nakikita ang kanyang sarili. At ano pa itong self-righteous na to?
No? I fast twice a week and give a tenth of all I get. Binobroadcast niya ang kanyang accomplishment. Kilala ba kayong taong ganito? Tingnan mo ngayon katabi mo, hindi siya. Hindi siya. Yung taong yun, yung nakaupo sa upuan mo. Nakikita niya ang kanyang sarili. Ang kamalian ng iba. Ang kasalanan ng iba. Pero hindi niya nakikita ang kanyang sarili. Yan po ang kabaliktaran ng poor in spirit. At ano ba ang taong ito? Alam niyo po, ang taong ito nagpe-pray din, pumapasok din sa simbahan. Baka nandito nga, nagpe-pray din. Pero ang taong ito nakafocus sa iba. Naghahanap ng mali ng iba. Ngayon, pag-usapan natin ano ba yung poor in spirit. But the tax collector stood at a distance. He would not even look at heaven but beat his breast and said, God, have mercy on me, a sinner. Nakita niya ang kanyang sarili na makasalanan. Na-realize niya na siya ay makasalanan at wala siyang maipagmalaki sa Diyos. Hindi kagaya ng Pharisee, ang dami niyang maipagmalaki sa Diyos. Ano ba ang pagkakaiba nitong Pharisee at tax collector? Itong Pharisee nakafocus sa kanyang kapwa, sa mali ng kanyang kapwa. Itong tax collector nakafocus sa kanyang mga kasalanan. At kapag sinabing spiritually poor, pag sinabing mahirap, ito po ay namamalimos, beggar. Kaya ang ginawa ng taong ito, God have mercy on me. He begged for God's mercy. Spiritually poor. Nakita niya ang kanyang sarili, ang kanyang mga kasalanan, ang kanyang pagkakamali, hindi yung kasalanan ng iba. Yung pala ang ibig sabihin ng spiritually poor. So let's move on. Poor in spirit, spiritually poor, kailangan ma-recognize mo na ikaw is spiritually bankrupt. At kapag nakita mo yan, gusto ng Diyos pagpalain ka, kapatid. Kailangan muna makita yung kaabaan mo. Aba ka pagdating sa spiritual na bagay. No? And gusto ng Diyos i-bless ka ngayon at ibigay niya sa iyo ang kingdom of heaven. Now, ang tanong, gusto na niya ibigay ngayon. Sino ang gustong pumunta na sa heaven? Ngayon. Alam niyo po, pinag-uusapan kagabi sa men's, no? Ayaw pa pumunta sa heaven. Pero alam niyo po, ang gusto ng Panginoon, gusto na niyang ibigay yung heaven ngayon sa iyo, kapatid. Tingnan natin itong verse na to. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Theirs, now. Ibibigay na ng Diyos yung kingdom of heaven now. Kapatid. Gusto ng Diyos pagpalain ka now. Why? Kasi sabi dito, theirs is the kingdom of heaven. Hindi naman sinabi, theirs will be the kingdom of heaven. Itong verse na to, present tense. Gusto na yung Panginoong Hesus ibigay na sa iyo ang kingdom of heaven. Of course, iba pa yung pag tayo ay namatay, pupunta tayo sa heaven. Pero yung mararanasan mo sa heaven, pwede mo nang maranasan ngayon. Habang nandito tayo sa lupa. Ito pa ay patikim lang. Patikim lang ito. Foretaste lang ng heaven. Wow! Ako po ay na-excite. Hindi natin nakikita kung gaano kahalaga yung gustong ibigay sa atin ng Panginoon. Wow! So, ano ba itong kingdom of heaven na pinag-uusapan? Ano ba itong kingdom of heaven? In Romans chapter 14, verse 17,
For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Ano ba ibig sabihin nito? Ang kingdom of God, by the way, the kingdom of heaven and kingdom of God, isa lang po ang ibig sabihin niyan. No? Yung mga ibang writers, ginagamit ang kingdom of heaven. Why? Ayaw nilang isulat yung pangalan na God kasi napakabanal ang salitang God sa kanila. So, pinapalitan nila ng kingdom of heaven, pero isa lang po ang ibig sabihin niyan. Kingdom of heaven and kingdom of God, isa lang ang ibig sabihin niyan. So, ano ba itong kingdom of God? No? Hindi po ito physical kingdom. But ito po ay spiritual kingdom na pwedeng maranasan ng isang Kristiyano. So, isa-isahin po natin yan, yung the righteousness, peace, and joy in the kingdom of God. Pag sinabing spiritual realm, ito po ay invisible. Hindi natin nakikita na kagaya ng kingdom of Saudi Arabia, physical, ng Thailand, kingdom din sila. Hindi natin nakikita yan. Pero yung binibigay ng Diyos na spiritual kingdom, it is invisible. Pero pwede nating maranasan. So, yung righteousness, ito po yung karakter ng isang mananampalataya at yung joy and peace na pwede nating maranasan habang tayo nandito sa lupa. Yun po pumapaloob yung righteousness, peace, and joy doon po sa loob ng kingdom of heaven. So, isa-isahin po natin yung karakter, yung pag-uugali. Pag-uugali, tanda natin, pag-uugali ng isang nasa kingdom of heaven. Una po, righteousness. So, balik tayo sa Romans chapter 14. For the kingdom of God is about righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Ano ba ibig sabihin ng righteousness? Ito po yung living righteously. No? Hindi po perfectly, kasi hindi po tayo mape-perfect, no? Kundi ito po yung choosing about the right thing. Choosing the right thing, no, from wrong. Meron tayong wisdom na dapat piliin natin kung ano yung tama. Yep. And later, malalaman pa natin ano ba ibig sabihin ng righteous living na yan. So let's move on. Righteousness, maranasan natin yung peace na nagmumula sa ating Panginoon. So balik tayo sa Romans chapter 14. For the kingdom of God is about righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Yan. Ano ba ibig sabihin ng peace na inaalok ng ating Panginoon? In John chapter 16, verse 33, in New International Version, ang sabi dito, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble. But take heart, sabi ng ating Panginoon, I have overcome the world. Sinasabi ng ating Panginoon, in this world you will have trouble. You will have problems and trials in life in this world. Sureness yan, sabi ng ating Panginoon. Sureness na sureness. May experience mo yan, yung problems and trials in this world. Kahit meron ka niyan, masayang pamilya, eventually, makaka-experience pa rin ng problema sa pamilya. Minsan, yung mag-asawa, nagka-clash sa bahay. At nararanasan ko rin yan. Hindi ko nasabi kaninang umaga kasi nandyan yung misis ko. Nararanasan ko rin yan. Anak sa magulang and magkakaroon din eventually pwedeng isang membro ng pamilya magkakasakit, magka-problema. At darating ang panahon, siguro sa magulang, isa na lang maiwan, magkaka-problema. Kahit sa ngayon ay masaya. No? Meron kaming kilala, no? Kaibigan namin, yung sa dating subdivision. No? Sila ay naglalaba lang, magkaharap, mag-asawa. Dahil may katandaan na rin, nagkaedad na rin. No? Sabi ng babae, ang pangit mo. Siyempre, sabi ng lalaki, mas pangit ka. Yun, nag-umpisa na. Naglalaba lang yun, Naglalaba lang. Ewan ko kung natapos yung labahan.
Magkakaproblema yan. Kahit may bahay ka, makaka-encounter ka ng problema dyan. Pwedeng masunog, pwedeng masira ng lindol, pwedeng maremata, or yung nararanasan ng lahat. Pwedeng magkatulo yan. Kakaproblema. Sino bang bahay ang walang tulo? Bahay din namin, may tulo. Kaya may planggana din eh. Kakaproblema yan. Kahit marami kang pera, magkakaproblema yan. Pwedeng mag-away ang magkapatid para sa mana. Pwedeng mag-away ang mag-asawa dahil sa pera. At kahit marami kang sasakyan, magkakaproblema din. Makaka-encounter ka ng problema dyan. Pwedeng masira. Pwedeng marimata. At pwedeng mabangga. Di ba, Kuya Jun? Magkakaproblema ka yan. Kasi sabi ng Panginoon, in this world you will have trouble. Walang exempt. Kahit Kristiyano, hindi tayo exempted dyan. Pero, ito po ang magandang balita, kapatid. Inaalok ng Panginoon ang kanyang kapayapaan. Meron tayong peace in the midst of trouble. Wow! Kaya sabi ng Panginoon, my peace I leave to you. In the midst of trouble, meron akong kapayapaan. Why? Meron pangako sa akin ng Panginoon na hindi ako pababayaan, hindi ako iiwan. No? Pinapalit niya ang kanyang kapayapaan. Kaya minsan ang ating Panginoong Jesus, hindi niya tatanggalin ng iyong problema. Papansin nyo? Pag nanalangin ka, hindi naman na-solve, di ba? Kaagad. Minsan hindi tatanggalin ng Panginoon ang iyong problema. But, inaalok niya ang kanyang kapayapaan. Alam niyo po, si Pablo, si Paul, meron din problema ito. Ano ang kanyang problema? Yung thorn in the flesh. At nanalangin. Actually, 3 beses nanalangin, nagmakaawa, natanggalin ng Diyos ang kanyang problema. Tinanggal ba ng Panginoon? No. Sabi ng Panginoon, meron ipinalit doon sa problema. Ano ang sinabi ng Panginoon? My grace is sufficient for you. Wow. Mga spiritual blessings, the grace, the peace, and the joy. Yun ang gustong i-bless sa atin ng Panginoon. Sa kabila ng mga problema. Wow. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Mga spiritual blessings. Wow. So let's move on. Alam niyo po, ito po yung ibig sabihin ng merong peace. Merong kapayapaan. Itong isang tao na to, no, sa kabila ng kaguluhan sa kanyang paligid, meron siyang kapayapaan. Panoorin lang po natin. Oh, di ba? Ang hira. Ang gulo-gulo na, nag-aaway na. Sarap pa rin ng kain. Bahala kayo dyan. Basta ako kakain. Yan. Nasa pagdadala mo yan eh, no? Nasa pagdadala ng tao. Pero yun ang inaalok ng Panginoon. Sa kabila ng kaguluhan sa ating paligid, inaalok niya ang kanyang kapayapaan. Amen. So let's move on. Righteousness, peace, and joy. Balik tayo sa Romans chapter 14. For the kingdom of God is about righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Ano ba ibig sabihin ng joy? Ano ba ang pagkakaiba ng happiness and joy?
Alam niyo po, napagkakamalan ng tao, ang happiness and joy ay iisa lang. Pero malaki pala ang pagkakaiba nito. Ano ba ibig sabihin ng happiness? Ito po yung nakikita sa mukha, external. No? Kapag marami kang pera, ikaw ay nakangiti, masaya. Sino ba masaya? Yung maraming pera yun. Maraming pera yan. Yan. Nakikita sa mukha. No? At ano yung joy? Internal, nasa heart, nasa mind lang yan. Hindi natin nakikita. Ano yung happiness? Ito yung pansamantala lang, panandalian lang. Pag marami kang pera, masaya. Pag wala na, lungkot na. No? Yung emoji, dati ganyan, ngayon ganyan na. Malungkot na. Yung joy, ito po yung constant, hindi nagdi-diminish. Kahit tuyo ang iyong ulam, meron kang joy within. No? Kahit lechon o tuyo, constant ang joy mo. Hindi yung masaya ka pag lechon lang, pero pag tuyo, malungkot ka na. Wala ka ng joy. No? Ang happiness, masarap sa katawan. Masarap sa katawan. Pag masarap ang iyong pagkain, wow, masayang-masaya ka. Pero pag pritong tulong lang o alamang, nakasimangot ka na. No? Sarap. Di ba? Masarap yun. Pritong talong na may alamang, tapos tuyo. Di ba? Nagugutom na ba kayo? Anong oras na ba? Ayan na. Ayan. Pleasurable. Ang joy, meron kang peace and contentment. Kahit alamang lang yan, tapos may taba-taba. Ayun ni Kuya Jun, parang bawal sa iyo yan. Ayan. Meron kang contentment. Meron kang joy within. Why? Alam mo na meron kang Jesus sa iyong buhay. Marami kang pinanghahawakan na pangako ng Panginoon. I will never leave you nor forsake you. Kaya, kahit wala kang pera, meron kang nakatagong joy sa iyong buhay. Ngayon, sino ang happy dito at may joy? Yan. Pag yung happy, may pera yan. Yung pagiging joy, may pera pa rin yan, siyempre. And what else? Yung happiness, pwede nating ma-achieve dito sa earth. Pansamantala lang yan. Pero yung joy, ito yung spiritual connection with God. Hindi napuputol yan. Eternally, meron tayong joy sa ating Panginoon. So, yun po ang inaalok ng ating Panginoon. So, ang lahat ng ito, the righteousness, the peace, and joy, ay makakamtan natin, mai-execute natin yung righteousness, righteous living, at mararanasan natin yung peace and joy by the help of the Holy Spirit. Hindi natin magagawa, yung righteous living, hindi natin kaya yan without the help of the Holy Spirit. At kapag sinabing fruit of the Holy Spirit, ito po yung righteousness, peace, joy, mga fruit of the Holy Spirit ito. Ano ba yung mga fruit of the Holy Spirit? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. At kung mapapansin nyo po, ang lahat ng ito po ay isang prutas lang. No? Kaya po yung fruit, wala pong S yan. Why? Isang prutas lang po ito. No? Ano ba ibig sabihin nito? Kapag ako ay may love, joy, peace, pero wala akong patience sa aking kapwa. Meron akong joy and peace, pero wala akong kindness and goodness sa aking kapwa. Meron akong faithfulness sa Diyos, pero wala akong gentleness sa aking kapwa. Pag sinasabi ko na meron akong joy and peace, pero wala akong control sa aking sarili, sa lumalabas sa aking bibig, sa aking temper, ano kaya klaseng prutas ito? Kaya yung sinasabi nila na nahulugan ako ng prutas ng patience.
kapag ako ang nagdadrive. Hindi po totoo yun. Kapag nahulugan ka ng prutas ng patience, lahat yan ay hulog na, laglag na. Why? Kasi ang lahat ng ito ay isang prutas lang. At kapag nawalan ka ng patience at sinasabi mong meron kang joy and peace, anong kalalabasan ng prutas nito? Ito po ay may kagat. At ang ating Panginoong Diyos, hindi po siya nagbibigay ng prutas na may kagat. At kapag may kagat, eventually, mabubulok yan. Wow. Self-control. Self-control. Patience sa ating kapwa. Self-control sa aking temper. Ako, guilty din ako dyan. Minsan, walang kakwenta-kwentang bagay. Di ba? Mag-asawa, di ba? Walang kakwenta-kwentang bagay. Madaling mag-flare up. Alam niyo po, may nabasa ako sa Facebook, no? Contest daw ito, pagalingan, pabilisan na magalit. Sabi ng isa, panalo na ako dyan. Wow, nakakalungkot naman na imbes na pahabaan ng pasensya. Ngayon, pabilisan na magalit. Wow. Guilty ba tayo dyan? O ako lang? Amen. Wow. Isang prutas lang. Isang prutas lang. And paano ko mararanasan itong fruit of the Holy Spirit? Paano ko ba mararanasan? In Philippians chapter 3, verse 20, but our citizenship is in heaven, and we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ. Paano ko ba mararanasan? Kailangan ako ay citizen of heaven. At tayo nag-umpisa maging citizen of heaven nung tayo ay ipinanganak na muli. Amen. Tayo ay itinuring na ng anak ng Diyos. Nung tayo ay nanampalataya sa ating Panginoong Hesus, tayo ay citizen na ng heaven. And kapag sinabing citizen of heaven, alam niyo po, meron mga privileges yan, meron benefits. No? Kagaya ng mga Filipino citizen, merong privileges yan. Alam niyo po, yung mga foreigners, yung mga nandito, hindi nila na-enjoy yung mga privileges na na-enjoy natin. Hindi po sila makabili ng properties sa ating bansa. No? Mga senior citizen, may mga privileges yan. No? Mga senior citizen, sila po ay pwedeng, ano ba privilege nila? Pwede silang manood ng sine na libre. Libre ng gobyerno. Why? Kasi pag nanood ang mga senior citizen, matutulog lang sa loob yan. Hindi naman talaga nanonood yan. Matutulog lang yan. Sa Makati, may libreng yatang cake. No? Bakit binibigyan? Kasi ang mga senior citizen, bawal na ang matatamis. Ang mga senior citizen, meron 20% discount sa pamasahe. Tama ba kayo, John? Sorry ikaw na. Darating tayo dyan. 20%. Why? Kasi ang mga senior citizen, bihira na mag-travel yan. Kaya binibigyan ng discount. Yeah. Kung ang mga senior citizen, Filipino citizen, merong privileges, meron din tayong benefits and privileges bilang citizens of heaven. Citizens of the kingdom of heaven. Ano ba yung mga benefits nun? Siyempre, una, ang ating salvation. No? In John chapter 3, verse 5, Jesus answered, very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God, makapasok sa langit, unless they are born of water and spirit. Kailangan muna tayong maipanganak, spiritual birth, bago tayo makapasok sa kingdom of heaven. Doon po nag-uumpisa. And what else? Ano ba yung aking benefits? Power and victory. Wow. Meron pa lang akong power and victory. In Luke chapter 11 verse 20, no? But if I drive out
demons by the finger of God, then the kingdom of God, the finger of God, then the kingdom of God has come upon you. Ito po sinasabi ng ating Panginoon, no? Meron victory over the power of darkness. Kuya Sen, si Jesus Christ yan nagpalayas ng demonyo. Alam niyo po, tayo nananampalataya sa ating Panginoon, meron din tayong kapangyarihan yan. Magpalayas ng demonyo. Wag na. Satan. Wag na. Atras lang tayo ng isang chapter, in Luke chapter 10, verse 19, ang sabi dito, I have given you authority to trample on snakes and scorpions. Binigyan tayo ng authority na apakan, snake and scorpions, the demons and Satan. Wow. To overcome all the power of the enemy, nothing will harm you. Meron pala akong kapangyarihan. What a privilege na ako ay citizen of the kingdom of God. Na hindi lahat ng tao ay meron niya. Binigyan ng authority. Kundi ang binigyan lang tayo na nananampalataya sa ating Panginoong Yesus. Wow! What a privilege. Minsan nane-neglect natin yan. Alam niyo po, ang kaaway, ano pa ang ini-inject niya sa mga mananampalataya? Sa tao. Ito po ay fear. Ito pa yung gawa ng kaaway. Tatakutin ka and doubt. Hindi ka manampalataya sa ating Panginoon. Hindi yata ako mahal ng Diyos Doubt ang i-inject niya sa isip mo. Pero ang Panginoong Yesus, meron kang authority. Meron kang power. Apakan ang kapangyarihan ng kaaway. Ako po ay na-excite. Minsan, nane-neglect natin yan. Meron pala tayo niyan. And what else? Meron tayong valuable treasure. Meron pala akong valuable treasure in the kingdom of God. In Matthew chapter 13, verse 44, the kingdom of heaven is like a treasure hidden in a field. When a man found it, he hid it again, and then in his joy went and sold all he had and bought that field. Wow. Ang ating Panginoong Hesus, tulad niya ang kingdom of heaven sa isang treasure. Ito ay spiritual treasure, ito pa ay spiritual possession. Na meron ka, na meron ako. Pero itong spiritual treasure na to, hindi natin pinapansin. Tama? Baliwala yan, hindi natin nabibigyan ng value. Itong spiritual treasure na to. At ano ang ginawa ng taong ito? When a man found it, he hid it again, and then in his joy went and sold all he had. Gave up everything. Why? Kasi nakita niya kung gaano kaalaga ang kingdom of heaven. Nakita niya na mas valuable itong spiritual kingdom kaysa material things. He gave up everything. Naalala nyo yung isang mayaman na sabi niya sa ating Panginoong Hesus, Lord, paano ako makapasok sa kaharian? Paano ako magkaroon ng eternal life? Sabi ng ating Panginoon, follow the 10 Commandments. Sabi ng mayaman, na-follow ko na, nasundod ko na lahat. Sabi ng Panginoon, you still lack one thing. Sell all your possessions and follow me. Sabi ng ating Panginoon, malungkot. Itong mayaman. Why? He cannot give up yung kanyang material possession. Hindi niya maipalit ang kanyang material possession sa spiritual possession. Sabi ng ating Panginoon, what profit a man if he gains the whole world, yet forfeit his soul? Ikaw na ang pinakamayaman sa mundo, pero hindi ka naman makapasok sa kaharian ng Diyos. Ano ang halaga nito? Sabi ng ating Panginoon. And, ano ba ang hindi natin mai-give up, kapatid, upang tayo ay makasunod sa kingdom of heaven?
Ano ba yung Isaac natin na hindi natin ma-give up? Alam niyo po, Isaac, ang mahalaga kay Abraham ay si Isaac. Pero nung tinest ng Panginoon si Abraham, willing siyang i-give up ang mahalaga sa kanya for the sake of the kingdom of God. Now, ang tanong kapatid, ano ba yung pinakaingatan natin na hindi natin mabitawan upang hindi tayo makasunod sa Diyos? What is your Isaac, kapatid? And, sabi dito, in His joy, spiritual possession gives more joy than material things. Itong kingdom of heaven pala, spiritual possession, mas nakakapagbigay pala ng kagalakan kaysa mga material na bagay. Pero ang tao, kapatid, mas binibigyan, mas masaya sa mga material na bagay. Mas pinahalagaan ang mga material na bagay. Ang mga position sa buhay kaysa kingdom of God. Mas binibigyan pansin ang kanyang status in life kaysa sa kingdom of God. Mga spiritual things. Wow. At alam niyo po kapatid, itong kingdom of God, hindi po natin pwedeng bilhin ng pera. No amount of money. Ano ibig sabihin? Ang kingdom of God, ito po ay priceless. Hindi mo kayang bilhin, kapatid. Hindi mo kayang bilhin. And what else? Alam niyo po, marami pang mga benefits. No? Meron tayong Holy Spirit, meron tayong hope, meron tayong protection, maraming benefits. Kapag ikaw ay nasa kingdom of God. No? So balik po tayo sa ating text. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Pag sinabing kingdom, ano ba itong kingdom of heaven? Kanina pa natin pinag-uusapan, ano ba itong kingdom of heaven? Pag sinabing kingdom, meron isang king na namumuno. Walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. At pag sinabing kingdom, ito po ay dominion, may governance. At dapat tayo ay magpasakop sa kingship ng ating Panginoong Yesus. Sa sovereignty ng ating Panginoong Yesus. Kung ikaw ay nasa kingdom of God, kung kinikilala mo na ikaw ay kasapi sa kingdom of God, dapat magpasakop ka sa rulership ng ating Panginoon. Spiritual kingdom. Why? Kasi gusto ng pagpalain tayo ng ating Panginoon. No? And may mga tao na gusto naman nilang maging king ang ating Panginoong Yesus sa kanilang buhay. Mga tao na kinikilala naman nila ang Panginoon. Gusto nila maging hari din ng ang Panginoon sa kanilang buhay. No? Pero sa maling pagkakaunawa. Tingnan po natin in John chapter 6, verse 14 to 15. After the people saw the sign Jesus performed, they began to say, "Surely, this is the prophet who is to come into the world." Jesus, knowing that they intended to come and make him king by force, withdrew again to a mountain by himself. Ang mga taong ito, gusto nila na maging hari din ang ating Panginoong Yesus sa kanilang buhay. But, tingnan natin ano po ang kanilang purpose. Bakit nila gustong maging hari? When they saw the sign, the miracles and blessings, gusto nilang maging hari. Gusto nilang maging savior ang ating Panginoon. Physical king. Gusto nilang maging savior. Why? Ang kanilang material needs, ang kanilang physical needs, financial needs, ito po ay na-met ng ating Panginoon. Na-provide ng ating Panginoon. Kaya gusto nila maging hari. Ano ba ibig sabihin nito? Kaya nila gustong maging hari kasi meron silang mapapala sa ating Panginoon. Because of the blessings na makukuha nila sa ating Panginoon. Kaya nila gustong maging hari ang ating Panginoon sa kanilang buhay. But, ano ang mga taong ito?
Alam ng Diyos kung ano ang laman ng puso ng bawat isa. Wala pong naitatago sa ating Panginoon. No? Jesus knows the motive of the heart. Ano ba ang motibo ng mga taong ito? Gusto nila ang Panginoon dahil meron silang mapapala. Kapatid, bakit tayo umattend ng church ng pag-Sunday? Oo nga no. Bakit nga pala ako umattend ng church pag-Sunday? Ano ba ang purpose ko? Pwede ba tanungin natin sarili, bakit ba ako nag-church nga pala pag-Sunday? Para pagpalain ng Panginoon? Materially? Yung ba ang purpose natin? Tingnan natin. Ang mga taong ito, gusto nilang maging savior, provider lang, deliverer ng kanilang sakit, deliverer ng kanilang mga problema. But ayaw nilang mag-rule ang Panginoon sa kanilang buhay. Pag sinabi ng Panginoon, "Go, I will send you and make disciples of all nations." Lord, walang ganyanan. Ang gusto ko sa iyo, ibigay mo ang aking pangangailangan. Pero huwag mong pakialaman ang aking buhay. Buhay ko ito. Wow. Ang mga taong ito, ginagawang ATM ang ating Panginoon. Dahil lang sa blessings. Pero kapag sinabi, maglingkod ka sa Panginoon, no, Lord. Huwag mong pakialaman ang aking buhay. At wala pong maitago sa ating Panginoon. Nakikita ng Panginoon ang laman ng puso ng bawat isa, ang motibo ng puso ng bawat isa. Ano po ang ginawa ng ating Panginoon? He withdrew Himself. He distanced Himself from these kinds of people. Na ang hangad lang sa ating Panginoong Yesus, ang mga material na pagpapala. Wow. He distanced Himself. Ano ba ang mission ng ating Panginoong Yesus nung Siya ay bumaba dito sa lupa? Matanong natin, ano ba ang mission Niya? Alam niyo po, ang mission ng Panginoon, hindi Siya pumunta dito just to resolve the financial needs of people. Just to resolve the material needs of people. Hindi po yun ang mission Niya. Hindi po niya mission na pumunta dito upang pagpalain ka materially. No. Ano ang mission ng Panginoon? To save us. No? To set us free. Ang mission ng Panginoon to resolve the spiritual needs of people. Yun po ang kanyang mission. Kakalungkot. Kakalungkot na kaya natin maging hari ang Diyos sa ating buhay kasi dahil lang sa pagpapala. Wow. At ano ang gagawin ng Panginoon sa mga ganitong klaseng tao? He distanced Himself. Sabi ng ating Panginoon, maling-mali. Mali ang pagkaunawa niyo sa akin. Nawa, kapatid, maunawaan natin sa spiritual na perspective kung ano, makita natin yung gustong i-bless sa atin ng Panginoon. At bigyan natin yun, yung gusto niyang i-bless sa atin, bigyan natin ng value, ng halaga. So, let's move on. Naubusan na ng oras. Spiritual poor, ito po ay godly character. In Matthew chapter 6, verse 33, "But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added into." Pinag-usapan po natin yung karakter na gustong i-mold sa atin ng ating Panginoon. God is more concerned sa pag-mold ng ating karakter kaysa yung pangangailangan materially. He is more concerned.
paghuhubog ng pag-uugali natin, kapatid. Kasi ang ugali ng tao, napakatigas talaga. Napakatigas. Naniniwala ba kayo doon? Amen. Ako, guilty rin ako dyan. No? Pero yun, at kapag nakita ng Diyos na ikaw ay magpahubog sa Diyos, sabi dito, all these things will be given to you. The blessings and the provisions will just follow, kapatid. Kapag nakita ng Diyos na ikaw ay willing na magpahubog, poor in spirit, godly character, paano ko ba makita ang aking sarili na ako ay spiritually poor? Minsan natatakpan ang aking mata, hindi ko pala alam na ganito ako. Kailangan pala makita ko ang aking sarili na ako ay spiritually poor. At ano po ang mga hindrances upang hindi ko makita ito sa aking sarili? Number 1, pride. Mas mataas ang status ko kaysa sa Kanya. Mas mataas ang aking pinag-aralan kaysa sa Kanya. Mas marami nga akong alam kaysa sa Kanya. Pride. Self-righteous. Ako ang tama, siya ang mali. Okay ako sa Diyos, siya makasalanan. Ako ang magaling, siya ay mali. Fault finder. Self-sufficiency. Hindi ko kailangan ng Diyos. Meron akong sapat. Self-protection, kaya kong bantayan ang aking sarili. Lord, di kita kailangan. Calling sin not sin, hindi naman ito kasalanan. Karapatan ko ito. At paano ba natin mare-resolve ito? Ano ba ang antidote dito? Upang makita ko na ako ay isa palang makasalanan. Kagaya ng tax collector, siya po ay nanalangin. Lord, kahabagan mo ako. Lord, have mercy on me, a sinner. Kapag di tayo nanalangin, tuwing umaga o sa isang araw, parang sinasabi natin sa Diyos, Lord, kaya kong patakbuhin ang aking buhay. Hindi kita kailangan. At kapag na-resolve yan, gusto tayong pagpalain ng Panginoon. Kapag na-mold na ang ating karakter, gusto tayong pagpalain ng Panginoon and bigyan niya ang mga bagay na ito, kapag nakita ng Diyos na ikaw ay nagpahubog sa Kanya, nagpagamit sa Kanya, ang mga bagay ito ay bonus na lang. Marami na akong nasaksihan ganito. Nagpahubog ang ugali, nagpakumbaba sa Diyos. Yung humility, nakita mo sa kanila. Hindi fault finder. Kita ko ang buhay nila pinagpala. At ang mga bagay nito, pag nakita ng Diyos, ikaw ay nagpahubog. Ang mga bagay nito, kahit hindi mo nahilingin sa Diyos, ang mga bagay nito, kusang ibibigay sa iyo ng Diyos ang mga bagay na yan. Kapag nakita ng Diyos yung laman ng iyong puso. So ano po ang remedy natin yan? Yung poor in spirit. Dahil nakita natin ang ating sarili na makasalanan, kailangan natin ng repentance at humility in the presence of God. At daily, tayo ay mag-depend sa ating Panginoon. Wala tayong maipagmalaki sa Diyos. And all these things will be added unto you. It will follow na lang, kapatid. Tayo po'y manalangin. Lord, Father God, maraming salamat sa araw na ito. God, salamat, Panginoon, sa biyaya mo sa bawat isa sa amin. Lord, we pray, Panginoon, kami po ngayon ay nagpapakumbaba, Panginoon, Lord God, sa iyong presensya, Panginoon. Open our spiritual eyes, Father, upang makita namin ang aming sarili na isang basan sa iyong harapan, O Diyos.
isang maduming basahan, O Diyos, na walang may pagmalaki sa iyo, Ama. Tawarin mo kami, Panginoon. Na nakikita namin yung kamalian, yung kasalanan ng iba, Lord. Pero hindi ko nakikita ang aking sarili. Lord, patawad. Patawad, O Diyos. Kaya pala hindi dumadaloy ang iyong pagpapala, O Diyos. Nasa akin pala ang bara, Panginoon. Patawad, Lord. Patawad. Tulungan mo ako, Panginoon, na mag-focus sa aking sarili. Hindi sa iba, Panginoon. Upang makita ko kung gaano ako kadumi, Panginoon God, sa iyong harapan. Patawad. Patawad, Lord. Lord, have mercy on me, Lord God. A sinner, oh God. Have mercy on me. Patuloy mo akong kahabagan, Panginoon. Patuloy mo akong kawan, Lord. Maawa ka sa akin, Lord. Hindi ko kaya. Upang ang iyong pagpapala, Panginoon, ay dumaloy sa aking pamilya, O God. Kapag nakita ko ang aking pagkaaba, Panginoon, spiritual, Lord, salamat, Panginoon. Patuloy kang kumilos sa buhay namin, Panginoon. Sa iyo kami aasa, Panginoon, Lord. Patuloy na magdedepende sa iyo, Panginoon. Total dependence on you alone, Panginoon. Lord, maraming salamat. And this we pray in Jesus' name. Amen and amen. Sige po, tayo po'y tumayo. Night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. For from you are all things, and to you are all things. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Hallelujah. You deserve all the glory, Lord. Totoo, Panginoon. Ikaw lang may taas, Panginoon. Sa iyo lang ang kadakilaan, Panginoon. At bago po tayo dadayon sa tithes and offering, nakikita nyo ba yung ginagawa ng Panginoon sa church nito? Man, wow! Konting tiis na lang, no? At kapag nakikita natin physically na binebless ng Panginoon ang church nito, no? Tignan natin sa spiritual na perspective yung kamay ng Panginoon. Ano po ibig sabihin nun? Meron pangangailangan ang sanctuary ng ating Panginoon. At ako'y naniniwala na ang church na ito ay pagpapalain ng Panginoon. At darating ang Panginoon, ang panahon na pagpapalain, dapat kasama ka na sa pagpapalain. And dahil marami pang pangangailangan,
kailangan ito. Kailangan sumakay ka na, kapatid. Sakyan mo na. At sana nagkakaintindihan tayo kung ano ang ibig kong sabihin ng sumakay ka na. Marami pang financial na pangangailangan. Gusto natin kasama pag pinagpala ng Panginoon ang church nito. Ako'y naniniwala, soon pagpapalain ng Panginoon ang church nito. Meron lang konting inaayos ang Panginoon sa church nito. At kapag nagbuhos ng pagpapala ang Panginoon, dapat kasama ka. Dapat sumakay ka na. Hindi ko na kayo diretsuhin. Sana nagkakaintindihan na tayo doon sa pamangangailangan ng sanctuary ng ating Panginoon. Alam niyo po, meron pong plano pa dyan, gagawin balcony yan, no? Din sa bandang likod. Yan. At actually, meron lang problema yan kasi yung beam na yan ay hindi po na-design para sa balcony. So mahina yan. Kaya yung gagawing balcony yan, pag-akyat sa hagdan, meron pong timbangan doon. Dahil may limit, yung akyat doon, tutuntong ka muna sa timbangan. Pag sinabi ng timbangan, dito ka sa baba. Bawal doon. At gagawin dito, yung mga drop light yan, i-request natin kay Pastor Jet, yung ginagamit sa palengke para maging fresh. Yung isda, tsaka baboy, no? Para maging fresh ang mukha. Re-request ko rin yung spotlight dito, yung pan-tiktok, yung ring light. At meron pang ilalagay dyan, para maging high-tech ito, gagawin na maglalagay ng mechanical na may sensor, no? Yes, oo. May sensor yun. Yung sensor na yun, pag may narinig na maingay, yan, bababa yung arm, no? Lalagyan ng packaging tape yan. At yung sensor na yun, no, pag may nakita na natutulog, yan, bababa yung arm yun, may kalawit yun. At hindi ilalabas, dadalhin doon, maglalagay ng kwarto doon. Doon muna matulog. Yan. Gagawing high-tech na may sensor, di ba? Tayo lang kauna-unahan doon. Pero seriously speaking, sumakay ka na, kapatid. Bubuhos ng Panginoon ang pagpapala sa church nito. Amen. Sige po, pagpakan natin Panginoon. Sige po, atin pong itaas ang ating tithes and offering. Lord, Father God, maraming salamat o Diyos sa araw nito, Panginoon, Lord God. Lord, salamat sa iyong salita, Panginoon. Lord, we pray, Panginoon, Lord God, andito po yung aming tithes and offering, Lord God. Please do accept this, Panginoon, Lord God, na maging magamit, Panginoon, para sa iyong kaharian dito sa Barangay Salawag, for the advancement of your kingdom here in Barangay Salawag, Panginoon, Lord God. Lord, pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon, Lord God. And this we pray in Jesus' name. Amen and amen. Sige po, atin pong isara sa maikling panalangin. Lord, Father God, maraming salamat, Lord God, sa araw nito, Lord God. Lord, we pray, Panginoon, ingatan mo, pagpalain ng bawat pamilya, Panginoon, Lord God. Kayo po ang mamagitan sa bawat pamilya, Panginoon, Lord God. And Lord God, sa aming paglisan sa lugar nito, Lord, samahan mo kami, Panginoon. Ano man ang gagawin namin sa isang linggo na naman, Panginoon, Lord God. Lord, i-bless mo ang gawa ng aming mga kamay, Panginoon, Lord God. And let your light, Panginoon, shine sa aming buhay, Panginoon. Upang ikaw, O Diyos, ang makita sa aming buhay, Panginoon, Lord God. Lord, maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, ating itaas ang ating kamay. Tanggapin po natin ang pagpapala ng Panginoon. The Lord bless you and protect you. The Lord smile on you and be gracious to you. The Lord show His favor and give you His peace. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Church of God says, Amen and amen. God bless you, church. God bless you po. See you next Sunday. All the ladies, we are all inviting you in Ladies Fellowship at 2 p.m. po. For all the times you stood by me, for all the days you cared for me, you introduced me to myself. Now I can do great things in your name. You took my sorrow into joy.